Hindi na ako mag-i-intro kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Bratinela dahil isa daw siyang spoiled brat. Si Bratinela daw ay merong isang anak sa una niyang kinasama pero naghiwalay din daw sila dahil tamad. At nakilala niya daw yung kanyang kinakasama ngayon na tawagin na lang daw nating hot-headed. Nakilala niya daw si hot-headed sa isang gig na pinuntahan nila hanggang sa nagka-chat daw silang dalawa at nabuntis siya. Hindi raw alam ni hot-headed kung paano niya aaminin sa kanyang mami na siya ay buntis na naman dahil may passport na daw siya at inaasikaso na nila ang kanyang papeles para makasunod na sa abroad. Dahil kung dito lang daw siya magi-stay sa atin ay mapapariwara lang daw ang kanyang buhay. Mahilig daw kasi siyang mag-inom, gumala kung saan-saan. At palasagot din daw siya sa kanyang mga magulang pero kahit gano'n naman daw siya ay mahal niya raw ang kanyang pamilya. At eto na nga, inamin na daw po ni Bratinela sa kanyang mami na buntis siya. At dahil yung daddy niya lang yung kasama niya sa bahay, yung daddy niya yung kumausap sa nakabuntis sa kanya. Pagkatapos daw noon ay namanhikan na si hot-headed. Siya daw po ay 31 noon at 19 naman si Bratinela. Hanggang sa nagsama na daw silang dalawa dahil may sarili na daw pong bahay si Bratinela sa likod ng bahay ng mami niya. Doon niya daw nakita yung totoong ugali ni hot-headed na konting pagkakamali niya lang daw ay lagi siyang nasisigawan at galit agad sa kanya. Habang buntis daw si Bratinela ay bumagyo ng malakas tapos nag-away na naman daw sila. Lumayas daw si hot-headed at umuwi muna sa sariling bahay niya rin dahil may sarili daw po siyang bahay at sariling shop. Chinat niya daw si hot-headed na bumalik na sa kanila para may kasama daw sila at bumabagyo pero ang sabi daw sa kanya hindi na daw siya babalik doon dahil babalik na daw po si hot-headed sa kanyang ex-girlfriend. At siya naman daw po si tanga na nagmakaawa dito kay hot-headed para magkabalikan sila. Nagkaayos naman daw sila noon pero doon na daw sila tumira sa bahay ni hot-headed kasama yung anak niya sa una. Okay naman daw yung kanilang pagsasama. Ang problema lang daw talaga dito kay Bratinela ay mapanakit ng pisikal. Palagi niya daw kasing Gino-Jombergs etong si hot-headed kaya daw siguro ganun yung pakikitungo sa kanya. Paulit-ulit na lang daw yung naging pag-aaway nila hanggang sa yung anak niya daw na panganay ay bumalik na daw sa bahay ng daddy niya. Responsable naman daw si hot-headed at binibigay naman daw lahat ng pangangailangan nila. Yun nga lang hindi raw siya pinapahawak ng pera. Ang problema lang daw talaga ay hindi sila magkasundo at yung mga magulang daw ni hot-headed ay kapitbahay lang nila pero hindi man lang daw masilip yung kanilang anak. Isang beses daw ay umalis ng bahay si hot-headed para umattend daw ng birthday party. Umalis daw po ng alas 4 ng hapon at uuwi daw ng alas 8 ng gabi. Kaya lang nakauwi daw po si hot-headed ng 8:30 PM na at may daladalang spaghetti galing sa handaan. Nagalit daw po nun si Bratinela dahil late si hot-headed ng 30 minutes. Nagalit daw siya at ang ginawa niya ay itinapon niya yung spaghetti at sinaktan niya daw si hot-headed. Kaya bigla na lang daw umalis ng bahay nila si hot-headed, siguro daw ay narindi na sa kanyang bunganga. Hinabol daw siya ni Bratinela habang buhat yung isang buwan nilang anak at dinuro-duro daw siya at pinagsisigawan sa kalsada. Kaya ang ginawa niya daw ay umuwi na lang at natulog na lang daw silang mag-ina. Bumalik daw ng madaling araw si hot-headed at lasing na lasing, pinalayas daw sila at lahat daw ng masasakit na salita ay narinig niya. Pero nagkaayos pa rin naman daw sila dahil humingi daw ng tawad si Bratinela. At nung nag-birthday daw yung daddy ni Bratinela ay umuwi muna sila sa bahay nila. Makalipas daw yung 2 linggo ay nalaman ni Bratinela na nag-beer house daw po itong si hot-headed. At ang sabi sa kanya, katuwaan lang naman daw, hindi naman daw siya kumuha ng babae. Sobrang galit daw po yung naramdaman niya at sobrang sama ng loob. Umalis daw siya ng bahay nila at iniwanan niya daw kay hot-headed yung kanilang anak. Nagpalipas lang naman daw siya ng ilang oras pero pagbalik niya daw sa bahay nila ni hot-headed ay sarado na yung pinto. At tinext daw siya, nakakalad ka rin daw siya pag hindi pa siya umalis ng bahay nila. Kaya ang ginawa daw ni Bratinela ay umalis muna ulit. Pumunta daw siya sa bahay ng kanyang kaibigan na babae. Tapos ito namang si hot-headed ay chinat yung mami niya. Nagsabi daw na maghihiwalay na talaga sila dahil hindi niya na daw kaya yung ugali talaga ni Bratinela. Hinatid din daw ni hot-headed yung kanilang anak sa bahay ng kanyang daddy. Kinabukasan daw noon ay birthday ni Bratinela. Hinihintay niya raw na dumating si hot-headed at manghingi ng sorry. Dahil kahit sino naman daw talagang babae ay magagalit pag nalaman na yung partner mo ay nag-beer house. Kaso naghintay lang daw siya ng naghintay pero wala daw dumating para humingi ng tawad. Hanggang sa nagdesisyon na daw po itong si Bratinela na sumunod na sa mami niya sa ibang bansa. Dahil wala pa daw 2 days ay magkakaroon na siya ng ticket at visa dahil kumpleto na daw ang kanyang requirements. Paaalagaan niya na lang daw sana yung kanyang anak sa iba at kukuha na lang sila ng kasambahay. At nalaman daw po ni hot-headed na flight na ni Bratinela sa May 6. Dahil ito pong sulat niya ay natanggap ko nung last week pa ng April. Diba? Sobrang tagal bago ko mabasa, no? Kasi libo na po yung nasa inbox natin. At nung nalaman daw po yun ni hot-headed ay gumawa siya ng paraan para puntahan itong si Bratinela. Humingi na daw siya ng tawad at sinabi daw sa kanya na hindi niya kayang mawala si Bratinela sa buhay niya. Binayaran daw po lahat ni hot-headed ang nagastos ng kanyang mami sa visa at ticket. Wag lang daw siyang umalis. Umabot daw lahat ng ginastos niya ng 3,000 dirhams. Magkano ba yun? Kayo na mag-convert. Sana daw magtuloy-tuloy na yung ganito nilang pagsasama. At sabi daw ng kanyang mami ay wag na nilang uulitin yung ganong pag-aaway dahil napakamahal daw ng away nila. Pero ang totoo, sabi ni Bratinela ay nagpapigil lang naman daw siya dahil talaga namang mahal niya rin si hot
hot-headed. Sana mapili mo ito na maikwento at pa-advise na rin. Salamat na madami. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Ako alam nyo yan, hindi ko itinago sa inyo na ganyan din yung ugali ko dati kay my dear. Kasi akala ko, porket maliit ako tapos macho siya, kahit anong gawin ko, hindi siya nasasaktan. Pero ang nagpagising kasi sa akin sa katotohanan noon, nung minsan na nasaktan ko siya. Sabi niya sa akin, di ba ikaw, naranasan mo rin nasaktan ka ng pisikal? Anong naramdaman mo? Di ba nagalit ka? Anong pumasok sa isip mo? Di ba gusto mong gumante? Tapos sabi pa sa akin ni my dear, hindi mo ba alam na sa tuwing sinasaktan mo ko, parang gusto na kitang gantihan? Para maramdaman mo din kung ano yung ginagawa mong pananakit sa akin. Tapos parang doon ako natauhan na oo nga. Yung akala ko na parang wala lang, na nakakapambwisit lang sa kanya, ang hindi ko alam, nasasaktan naman pala talaga siya. Tapos noon, inaperkat niya ako, Charis. Kaya yung aral ng ating kwento, alam nyo, hindi porke tayo ay babae, may karapatan na tayong manakit ng mga kalalakihan. Kasi ang totoo, medyo unfair para sa kanila yung ganitong senaryo. Dahil pag tayo mga babae, isang kurot lang pwede na tayong magreklamo. Sila, wala, diba? Kaya lagi nyo tatandaan, away-away lang, walang jombagorns. Kaya dahil dyan, graduate ka na, Justin Tanael, Renz Alisa Camacho, Princess Kayla at Ivy Calabia, Ann Camia Carl. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye!